Mga kapuso, biyahing south ang last stop ng ating summer pasyalan. Sakto sa mga naghahanap pa ng mapapasyalan dahil sa dami ng mga lumang istruktura at mga kwento ng pagiging makabayan. Sulit ang punta sa tinaguriang Heritage Town ng Batangas. Tara't magbalikbayan kasama si Katrina Son. Gaya ng kanilang ipinagmamalaking kaping barako, likas na matatapang at magigiting ang mga Batanggenyo. Nag-ugat yan sa malalim na kasaysayan ng probinsya na naging tahanan ng ilang Pilipinong ilustrado sa panahon ng mga Kastila. Ang mga natitirang alaala ng nakalipas, ating muling balikan. Halina dine sa tinaguriang Heritage Town ng Batangas, ang Taal. Mayroon ditong mahigit 100 bahay na bato o heritage houses. Gaya na lang ng bahay ni Don Leon Apasible, kilalang abogado at ilustrado. Ang bahay po na to ay mahigit 200 taon na actually. Si Leon Apasible, na siya po yung kanang kamay ni General Miguel Malvar. Siya yung kumubkob sa Batangas City against sa mga Espanyol na ilang bolo lang yung dala nila at ilang baril. Tara, mag-house tour tayo. Tapos ito yung part po ng bahay na tinatawag na antesala. Ante means before. Before we enter the before sala. The sala mayor, Okay. before the living room. Halimbawa, may mga gatherings po dito. Kinukubli nila yung mga meeting for the revolution. Kasi sila ay parang pinaparatangan nga ng mga Kastila na mga subversibo, no? Or para mag-revolt sila. Kaya po nga ito si Leon na ipatapon siya sa Lepanto for 5 years. Ito po dati ay capiz windows. Pero nung post-war period, pinalitan na ng family into a glass. Kasi nga po, since ginawa na siyang art deco, mas akma yung glass for the design ng bahay overall. Pero sa ilalim, andito pa rin yung mga tinatawag na mga ventanilla. Parang mas maliit na bintana. Ito yung kanilang master bedroom. Pero yung pinaka-espesyal po sa kwarto na to ay itong cabinet na to. Now, yan po ang tinatawag na aparador de tres lunas or three-moon cabinet. Kasi 3 yung pintuan niya, tapos 3 rin po yung salamin. So pag may ilaw, di ba, nag-reflect yung light na parang buwan. So pag meron kayong aparador de tres lunas, ibig sabihin mayaman daw kayo noong unang panahon. Para mabuhat lang yan, kailangan ng 20 to 30 na kataog. Ayan, ito naman po yung kanilang komedor. Ito po ay isang buong puno ng nara. One piece. Ito mismo yung buong trunk. Andito yung kanilang fridge. Before, they call it nevera. Diba? Nieve ay snow or yellow. Ito po ay water filter. So noon talaga, fini-filter na rin nila yung mga tubig, Yung tubig, nila. para malinis. So dito nila ilalagay yung tubig? Opo. Saan lalabas? Dito po, magmo-moist siya dito. Tapos tutulo sa baba. Oh. Pag tulo nun, malinis na. Okay. Pero matagal kasi tulo-tulo lang po yun. Oo. Opo, matagal po siya. So aantayin nilang mapuno ito. Tapos ililipat nila dun sa tapayan. Konting review lang sa ating history. Ang bahay na ito, pagmamayari ng tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas, si Doña Marcela Mariño Agoncillo. Siya yung pangunahing nagtahi ng watawat ng Pilipinas, pero hindi dito sa Taal or sa bahay na to, kundi sa Hong Kong. Andito yung portrait ni Marcela, yung kanyang asawa na si Felipe Agoncillo. Si Felipe, siya yung first Filipino diplomat. Meron silang 6 na anak. Dito yung kwarto ni Marcela at ng kanyang, ni Doña Marcela at ng kanyang asawa. And, bali sa bahay na to, meron silang parang sinaunang CCTV or peephole. Ito, ilalagay mo ng darili mo dito, tapos pag inopen yan siya, kita mo kung sino yung mga pumapasok. Itong narrow passageway na to, tinatawag siyang volada. Now, ito, ang original purpose nito, para matrap yung heat, tsaka, nabawa, umuulan sa labas, hindi agad pumasok sa loob ng bahay yung tubig. Pero bukod pa doon, dito rin dumadaan yung mga katulong nila. Kasi they are not allowed na magpagala-gala doon sa loob ng sala mayor, di ba? So pag mag-serve na ng pagkain, dito sila dumadaan. Noong panahon po ng revolusyong paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa mga Kastila, ang Taal po ay isa sa mga naging himpilan ng mga ating mga naghihimagsik. At bagaman po ito'y tinatawag nating ito po ang luklukan ng mga nag-aaharing uri o mga ilustrado
pero napakalaki po ng ambag nila. Meron tayong Taal Heritage Preservation Code. Ito ay isang ordinansa na ipinasa noon upang mapangalagaan ang ating mga istruktura. Kaya hindi maaaring basta-basta sirain o gibain o palitan ang itsura ng isang old structure. Hindi napapabayaan yung ating mga old structures. Sumasabay tayo sa modernization, pero yung ating heritage and culture na pe-preserve pa rin natin. At sa pag-iikot natin dito sa Taal, Batangas, syempre, hindi pwedeng hindi tayo mag-selfie. Pero bago pa nauso ang mga cellphone at digital cameras, hindi rin papahuli ang ating mga ninuno. Dahil dito sa Galleria Taal, makikita ang nasa mahigit 200 na koleksyon ng mga vintage cameras. Ang mga cameras naman dito ay collection siya ni Mr. Manny Inmirable. This one from 1900 is studio camera. Ito yung camera niya na pang studio lang kasi medyo may kalakihan. Pero itong camera po na ito, gumagana pa? Yes, lahat ng cameras dito working condition pa. Wow. Ito naman, ito yung mga 3D natin na camera. Meron siyang 2 lens. So kapag na-develop yung picture, meron ka rin 2 images. Ano po tawag dito? Ayan yung mga stereo picture. Ito yung mga stereo viewer natin. Kapag tinignan mo kasi siya ng ganito lang, para lang siyang 2 picture na negative. Opo. Diba? Pero pag nilagay mo siya sa viewer, mag-merge ka. Yes, yan yung stereo viewer. Mag-merge kasi yung 2 picture. So magkakaroon ng depth. Isama rin sa listahan sa pamamasyal sa Taal ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Kaysasay. Ito lang naman ang nag-iisang simbahan dito sa Luzon na gawa sa coral stones. Ito yung na-declare na National Historical Treasure and National Historical Landmark. Kasi yun nga, ang simbahan, unique, parang ang lamig. Kasi iba yung walls na ginamit. Naturally, talagang malamig yung binibigay ng corals eh. Bukod sa thickness at saka sa taas niya, ang ginamit dyan ay tisa. Pinaniniwalaan ring mapaghimala ang Our Lady of Kaysasay. The Mama Mary, Our Lady of Kaysasay. Nalambat yan si Juan Manica dito sa Pansipit River. Matapos naman natin mag-ikot sa mga heritage sites, nandito naman tayo ngayon sa palengke dahil dito raw mahanap at mabibili ang sikat na Tapang Taal. Tuturuan tayo ngayon ni Ate Lynn kung paano nga ba gumawa mag-marinate ng sikat na Tapang Taal. Ayan. Ano po ba yung mga kailangan natin? Ito po yung pinakakalamnan ng baboy, yung kung tinatawag natin Pigi. So, bali, ito po yung ginagamit namin pang marinate dito. Ito po ay kumpleto na po ang sangkap niya. Andiyan dyan na po lahat. Nandiyan dyan po yung bawang, yung pong kalamansi, sugar, at saka po yung ground pepper, konti pong pampalasa. Ang linamnam nga ate. Nga ito kalambot. At sa pag-uwi, syempre, huwag kalimutang bumili ng pasalubong na balisong o di kaya ay mga damit na burda kung saan kilala rin ang Taal. Kung makapagsasalita lang ang bawat sulok ng Taal, tiyak, mas marami pa silang maikukwento tungkol sa ating kasaysayan. Kaya sulitin na natin ang ating summer vacation hindi lang para magliwaliw at mag-relax. Sulitin din natin ito para tuklasin at kilalanin ang ating pinagmulan. Kaya tara't balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Katrina Son para sa Balikbayan, the GMA Integrated News Summer Pasyalan. Nakatutok 24 oras.